Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. And the Golden Dove for Best Field Reporter goes to Giselle Ricafort, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Field Reporter, si Giselle Ricafort sa Rapido Hataw Balita Sunday Edition. Sa mga balitang kailangan mong malaman, unang-una sa mga balita, RH Rapido Hataw Balita mula sa MBC Radio News Center Manila. RH Rapido Hataw Balita sa mga balitang pambansa, lokal, internasyonal at iba pa. RH Rapido Hataw Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Josa Cruz at Giselle Ricafort sa RH Rapido Hataw Balita. Balita. RH Rapido Hataw Balita. Balita. Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ika-22 sa buwan ng Pebrero taong 2026. Sa mga ulo ng ating balita, mas mahigpit na seguridad sa paligid ng palasyo, pinaghahandaan ng NCRPO sa February 25. Pulisya full alert na para sa trilyon peso March 3. Umano'y pangahara sa isang presidential son sa NLEX, pinabulaanan ng Malacanang. Sanitary landfill sa Rodriguez Rizal gumuho, 3 katao na umano'y natabunan na pinaghahanap. Bantag atong ang nananatili pa rin daw sa Pilipinas ayon sa PNP. Hanggang mahigit pisong taas presyo sa petrolyo nakaumang sa Martes. Shareline, amihan at Easterlies magpapaulan ho sa bansa ayon sa Pag-asa. Pilipinas, pauulanin ho ng Shareline, amihan at ng Easterlies ang maraming lugar sa bansa ngayong araw. Asahan ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan sa Eastern Visayas, Central Visayas, Misamis Oriental, Camiguin, Surigao del Norte at Dinagat Islands dahil sa Shareline. Nagwawala ho ang pag-asa ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga nabanggit na lugar. Isolated light rain showers naman ang mararanasan sa Cagayan, Isabela, Aurora, Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, gayon din sa Visayas epekto ng amihan. Habang ang iba pang bahagi ng Mindanao, makararanas ho ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog dahil naman sa easterlies. 3 katao ang nasawi epekto ng pagbaha sa Davao de Oro dahil sa ilang araw ng mga pag-ulan at dulot naman ng Shareline. Ayon kay Representative Maria Carmen Zamora ng 1st District ng Davao de Oro, ay isang lalaki at 2 niyang mga anak ang nasawi dahil sa landslide. Sabi ni Zamora, ilan sa mga malubhang na apektuhan ay ang Moncayo at Compostela at maraming mga residente ang inilikas sa mga evacuation center dahil sa 3 araw na magkakasunod na pag-ulan. Pakinggan po natin ang opisyal. Paranas tayo ng epekto ng Shareline at ilang araw na ring umuulan dito sa probinsya. In fact, the past 3 days talagang lakas ng ulan resulted na nag-preemptive evacuation na ang mga munisipyo at iilan sa mga munisipyo na talagang naapektuhan are municipalities of Moncayo and Compostela. Part yan ng distrito ko. At dahil nga sa sobrang lakas ng ulan, nakaapekto din siya ng landslide
And in fact, sa isang bayan dito sa Moncayo, may casualty tayo, no, isang ama at 2 anak na natabunan din ng lupa. So dahil nga sa sobrang lakas ng ulan. Samantala, umapela si Zamora ng dagdag pang flood control funds sa Davao de Oro. Iniulat ni Zamora dahil sa flood control project sa Calo Bridge sa kahabaan ng Agusan River sa Moncayo, nabawasan ang matinding pagbaha sa lugar. Umaapela si Zamora na kapag hindi napondohan ang iba pang flood control project sa lalawigan, baka patuloy pa rin na makararanas ng pagbaha sa ibang mga lugar. Pinaghahandaan na ho ng NCRPO ang mas mahigpit na seguridad sa paligid ng palasyo sa Maynila sa February 25 Anti-Corruption Rally. Sabi ho sa DZRH News ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, tukoy nilang rally site yung lugar na madalas na pagsagawaan ng lightning protest. Patatauhan anya nila yung paligid nito sa kanilang civil disturbance unit sakaling may sumugod na mga rallyista doon. Sa ngayon, sabi ng NCRPO spokesperson, nananatiling normal yung police deployment at seguridad o security measures sa labas ng Malacanang. Identified po natin na rally site yan. Kahit wala po tayong February 25 na inaabangan, ay lagi naman pong dinadagsa yan ng ating mga lightning rallies. Yan po ay paghahandaan din ng NCRPO para po kung sakaling merong mga magtangka na mag-rally dyan, ay meron po tayong mga nakabantay na mga CDM personnel. Po, normal naman po, wala pong pagbabago. Ang nagbabantay po dyan ay yung station na nakakasako po dyan sa area ng Menjola. Hindi naman tatalima ang grupong Bagong Alyansa Makabayan o Bayan sa ipinatutupad na no rally zone sa kabaan ng EDSA sa darating na February 25. Sa isang statement, sinabi ni Bayan President Renato Reyes na hindi magugunitan ng tama ang EDSA People Power Revolution kung lilimitahan ang kanilang freedom of expression. Sinasalungat umano ng pagbabawal sa mga pagkilos sa EDSA ang tunay na diwa ng People Power na nagpatalsik sa diktadura ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Una rito, inanunsyo ng MMDA na bawal magsagawa ng rally sa EDSA Shrine at iba pang bahagi ng EDSA. Tanging ang gagawing pagkilos lamang sa People Power Monument ng ₱1 trillion march ang papayagan. Sa kabila nito, iginiit ni Reyes na magmamarcha pa rin patungong EDSA Shrine ang kanilang grupo upang ipanawagan ang pananagutan sa mga nasa likod ng flood control scandal. RH Rapido Hataw Balita. Pilipinas ang ating oras, 12:16 ng tanghali. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Champion Detergent, tapat po sa inyo. Champion Detergent, tapat po sa inyo. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion tuwing Linggo alas 3 ng hapon dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice.
Pilipinas ang ating oras, 12:23 ng tanghali. RH Rapido Hataw Balita Balita Tatlong katao ho yung nawawala sa pagguho ng sanitary landfill sa Rodriguez, Rizal. Tinutukan ho yan live ni RH5 Val Gonzalez Val. Giselle, dalawang babae at isang lalaki ang nawawala dito sa gumuhong sanitary landfill dito sa Sitio, Lukutang Maliit, Barangay San Isidro, Rodriguez, Rizal. Ito ang kinumpirma ni Gilbert, isa sa mga staff ng Rodriguez Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Central Command Center sa panayam ng Disha Refuse. Ayon kay Gerald, nangyari ang malagim na insidente noon pang araw ng Biyernes alas 4 ng hapon. Ang Disha Refuse, Giselle at Josa, ay nandito mismo ngayon sa pinaka-entrada nitong Rizal Provincial Sanitary Landfill kung saan nangyari itong insidente. Ayon sa mga nakausap kong mga security personnel na nagbabantay dito sa may pinaka-entrada mismo nitong sanitary landfill, mula pa nung araw ng Biyernes hanggang ngayong oras na ito ay nagpapatuloy yung isinasagawang search and rescue operation. Pero kahapon, isa na dun sa tatlong nawawala ang natagpuan at ito ay yung babae. Kung pagbabasihan na Giselle at Josa, itong statement nitong operator ng Rizal Provincial Sanitary Landfill ay dalawa pa yung kanilang tinutunton. Itong nagpapatuloy na search and rescue operation at ito ay yung isa pang babae at isa pang babae na mayroon na ring kumpirmasyon mula sa sanitary o mula sa Central Command Center ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Rodriguez, Rizal. Kanina, hindi ko lang kasi may pakita yung video, mayroong isang lumabas at pumasok sa ambulansya dito sa may sanitary landfill. Pero ang binabanggit wala naman daw laman. Wala naman dahil wala pang panibago. Ayun sa sinasabi nitong mga gwardiya na nandito sa may pinaka-entrada mismo nitong sanitary landfill. Wala daw naman nakukuha pa ngayon. So, dalawa yung patuloy na pinaghahanap. Kung pagbabasihan naman Josa at Giselle, yung mga post sa social media ay binabanggit ay nasa 50. Di umano yung natabunan nitong malagim na pagguho nitong sanitary landfill na ito. Sa ngayon ay ayaw munang magpapasok ng mga miyembro ng media. Ayaw kaming papasukin muna dito sa may sanitary landfill para makita yung isinasagawang search and rescue operation dito sa panibagong o dito sa pagguho nitong bahagi nitong sanitary landfill dito sa lalawigan ng Rizal. Val. Yes, Oo. Giselle. Val, linawin ko lang, dalawa pa yung nawawala. Dalawa pa ang nawawala kung pagbabasihan yung binabanggit ng MDR-RMO ng Rodriguez, Rizal at yung binabanggit din dahil magkatugma yung binabanggit ng MDR-RMO Rizal Central Command Center at itong mga gwardiya dito sa harapan mismo nitong sanitary landfill na tatlo yung nawawala at isa na nga yung natagpuan kahapon. Buhay. Buhay, Val, yung Kumusta? natagpuan. Kumusta yung kanyang kondisyon? Ayaw, bakit ito, lalapitan ko lang, lalapitan ko lang itong kung magpapahintulot ng panayam, akin lamang lalapitan. Kasi Val, kung mabe-verify din sana natin kung yung kumakalat din ng mga report na 50 na katao yung natabunan. Yung lumalabas. Oo, pero wala pang confirmation sa ating mga authority. Meron na rin lumabas kasi mga report. Ay dami ng bilang na binabanggit. Oo, yung sinasabi ay nandun daw bilang na
Baka mga trabahante that time. Oo, mahalaga din na malaman natin yung kanilang kondisyon ngayon kung ganyan karami yung pinag-uusapan natin. At yung isa na nakuha na ng mga authority, siya ba ay buhay? Lumalayo kasi sila para sa kanila mismo na gagaling yung impormasyon. Sir, live po tayo sa DZRH. Ang binabanggit kasi sa mga social media, mga nasa 50 daw yung natabunan. Pero sa part ninyo, kayo ho yung dito, security personnel nitong sanitary landfill. Ilan ho lang, teacher? Dito, 3 eh. Ano po? 3. Oo. Yung pong babae na binabanggit ninyo kanina na nakuha, patay na po yun. Patay na yun. So, ang linawin lang natin, ang hinahanap na lang sa ngayon ay nasa 2 na lang. So Val, meron tayong kumpirmadong isang patay dyan sa nangyaring pagguhos sa sanitary landfill sa Rodriguez, Rizal. Come again, Diyos, ha? So kumpirmadong meron na tayong isang patay sa nangyaring pagguho ng sanitary landfill dyan sa Rodriguez, Rizal? Oo, wala bang confirmation doon talaga sa mga authority natin? Oo, isa na yung kumpirmadong patay at dalawa po yung pinaghahanap. Dalawa pa. Okay, Val, ipa-flash report muna natin yan. Sandali lang. Kuya Het. Report. Ito hong binabantayang balita ni Val Gonzales sa Rodriguez, Rizal. Isa na ho yung kumpirmadong patay habang 2 pa yung nawawala sa gumuhong sanitary landfill dyan ho sa nabanggit na lugar. Val? Sa ngayon, nandito ako sa pinakikita at tuloy-tuloy yung mga operasyon. Tuloy-tuloy yung operasyon nitong sanitary landfill at yung itinagal ko lang dito na mga ilang minuto, siguro mga bago ninyo ako tawagin dahil pinaikot-ikot kami kung saan-saan mga lugar, kung saan-saan kami pumunta para makumpirma itong balitang ito. Yung 10 minuto na pagdaan namin dito, siguro ay nasa more or less 15 na mga truck yung papasok at palabas na nagtatapon at nagdidiskarga ng mga basura, senyales na tuloy-tuloy ang operasyon nitong sanitary landfill na ito dito sa bayan ng Rodriguez sa lalawigan ng Rizal. Ako'y magsasagawa pa ng follow-up report. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Pilipinas ang ating oras, 12:31 ng tanghali. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke.
Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Ang ating oras 12:36 ng tanghali. RH Rapido Hataw Balita Pangulong Bongbong Marcos, inatasan ho yung mga ahensya na suportahan yung pagbuo ng National Anti-Money Laundering Strategy 2026-2030. Detalye RH14, Ms. Let Narciso. Ms. Let. Michelle, nagbigay ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan na makiisa at suportahan ang pagbalangkas ng National Anti-Money Laundering and Counterterrorism Proliferation Financing Strategy o NACF para sa 2026-2030. Ito sa pamagitan ng Memorandum Circular No. 113 na nilagdaan ng Executive Secretary Ralph Recto. Sa ilalim ng kautusan, ang Anti-Money Laundering Council ang magsisilbing sekretariat ng National Anti-Money Laundering and Counterterrorism Financing Committee at siyang mangunguna sa pagbibigay ng technical at administrative support sa pagbuo ng estratehiya. Inatasan ang mga pinuno ng mga ahensya ng gobyerno at hinikayat ang mga lokal na pamahalaan na tiyaking nakaayon sa kanilang pondo ang kanilang institutional action plans. Kasama rin sa direktiba ang aktibong partisipasyon ng mga government-owned and controlled corporations. Ayon sa Malacanang, mahalagang ma-update ang national strategy lalo tadhahanda ang Pilipinas para sa fourth mutual evaluation ng Asia-Pacific Group on Money Laundering sa 2027.
Sisuriin dito ang pagsunod ng bansa sa 4 na pong recommendations ng Financial Action Task Force at ang pagiging epektibo ng mga hakbang laban sa money laundering at terrorism financing. Ito si Letter Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Samantala, mga aligasyon ni Ramil Madriaga laban kay Vice President Sara Duterte. Mabigat na aligasyon na para lalong mapalakas ang impeachment laban sa Vice Presidente. Sino nagsabi ng RH12? Milky Rigunan naman ang Milky. Giselle, mabigat ang mga aligasyon ni Ramil Madriaga laban kay Vice President Sara Duterte at kung ito'y ipupursigi, may epekto sa layuning mapatalsik siya sa pwesto. Ito ang posisyon ni Representative Jonathan Keith Flores, isa sa mga miyembro ng prosecution team. Ang kay Flores, ang testimonya ni Madriaga ay kasama sa isa sa 4 na impeachment complaint laban kay VP Sara sa ilalim ng alegasyon na tinatawag na high crime. Matatandaan ibinulgar ni Madriaga ang umano'y illegal activities sa kanyang confidential funds, illegal drugs at pagpondo umano sa kanyang kandidatura na masangkot sa POGO operation. Sagot ito ni Flores, papanawagan naman ang Makabayan Bloc na pagpatuloy ng House Quad Committee at ng House Committee on Good Government ang investigasyon sa mga alegasyon ni Madriaga. Paliwanag ni Flores, pwedeng talakay ng House Justice Committee ang mga testimonya ni Madriaga nang hindi nakailan pang buhayin ang Quad Com. Ako si Milky Rigunan bulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang oil mill naman sa Lucena City. Babalikan ho natin mamaya yung report na yan. Ex-convict balikulungan ng maaresto sa drug bypass operation sa Samal, Bataan. Detalye RH37, Danny Kumilang, Danny. Isang dating bilanggo ang muling naaresto ng masakote ito sa ikinasambay bus operation ng pulisya sa barangay San Juan, Samal, Bataan. Ayon kay Police Major Gary Lupian, hepe ng Samal Municipal Police Station, naaresto ng Drug Enforcement Unit DEU Samal Municipal Police Station ang suspect na kinilalang si alias Joseph. Nakumpiska mula sa kanya ang tinatayang 0.97 gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 6,526 pesos. Nahuli ang suspect matapos umanong magbenta ng illegal na droga sa isang pusher buyer sa halagang 500 piso. Kaagad siyang inaresto nang iabot nito ang isang pakete ng hinihinalang shabu sa operatiba. Dagdag pa ni Police Major Lupian, naaresto na ang suspect noong taon 2015 at muling naaresto noong taon 2017. Noong 2018 inilipat ito sa Jubilibid Prison upang doon pagdusahan ang hatol ng hukuman. Gayunpaman, matapos makalaya ay muli umano itong nasangkot sa illegal na gawain batay sa monitoring ng pulisya at impormasyon mula sa mga mamamayan. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng Samal Municipal Police Station ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Lucena City, isang oil mill 2 beses na pinasok ng akyat bahay gang. RH33, Benji Anchokya. Benji. At takot ngayon ng anak ng Bluton Incorporated Oil Mill na pag-aari ni Mr. Angay sa Barangay Silangan, Mayaw, Lucena City matapos pasukin kagabi bandang alas 2 na madaling araw ng 3 kalalakihan na pawang mga armado raw ng caliber 45 pistol at pagkapasok iginapos ang 32 anyos na security guard at pinalo sa tuhod para hindi makapanlaban sa 3 akyat bahay gang. Ayon sa pahayag ng anak ni Mr. Angay, wala namang nakuhang pera ang 3 mga suspek at dahil sa araw-araw nilang dinadala sa bangko at dala na raw sila noong nakaraang taon ay pinasok sila na milyon halaga ang nakuha ng 3 rin na mga akyat bahay gang. Samantala, naunang pangyayari matapos sabihin ng pulis daw noon na huwag magsumbong sa media habang iniimbestigahan ang pangyayari habang hanggang sa lumubog ang nasabing kaso at ito nga ay sumunod na pangyayari. Batay ito sa kwento ng anak ng oil mill. Sinabi pa ng anak ng oil mill na hindi na sila papayag na manahimik dahil sila ay nangangamba na posibleng bumalik o balikan sila ay pumatay na ng tao at sabi nga
ay wala pa nga raw o wala na ngayong nakuhang pera ang nasabing tatlong akyat bahigang maliban sa mga ina-investigahan pa itong mga kagamitan, mahalagang kagamitan na tinangay ng nasabing tatlong suspect. So magbabalik tayo sa mga karagdagan report kung anuman ang matutuklasan kung anong mga mahalagang bagay na nakuha ng tatlong akatbahigang sa nasabing bahay sa loob mismo ng oil mill sa barangay Silangan, Mayaw dito sa Lucena City. So yan ang update dito sa lalawigan ng Quezon. Ito si Benjan Chuka nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinabulaanan ng Presidential Communications Office ang ulat na hinaras umano ang convoy ng isang presidential son kahapon. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, wala raw nangyari na ganyang insidente, batay na rin sa ipinadala niyang mensahe sa mga mamamahayag. Sa kumalat ho na ulat, sinasabing may 3 sasakyan na nagkarehisto umano sa isang bayan sa Bulacan ang humarang sa sasakyan ng anak ng Pangulo na hindi na tinukoy kung sino doon ho sa North Luzon Expressway o NLEX. Bad news sa mga motorista, ihanda na ang mga bulsa. Asahan ang panibagong pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes. Ayon sa Oil Industry Sources, tataas ng 40 centavos hanggang 60 centavos ang kada litro ng gasolina. Habang posibleng maglaro sa piso hanggang 1 peso and 20 centavos ang dagdag presyo sa diesel at kerosene. Mula Enero, hindi na muling nag-rollback ang presyo ng diesel at kerosene. Sa Lunes, malalaman ng final oil price adjustment na ipinatutupad tuwing araw ng Martes. Hoy, nagkita ho sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang 2022 presidential election sina Pangulong Bongbong Marcos at dating VP at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Sinalubong ng alkalde ang pagdating ng Pangulo para magsagawa ng inspeksyon sa mga flood control projects sa lungsod. Kasama ni Pangulo si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon at pinangunahan ng 3 opisyal yung isang high-level inspection sa mga infrastruktura bilang bahagi ng Oplan kontrabaha ng pamahalaan. Serbisyo muna bago politika. Ito ang naging sagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tanong patungkol sa posibleng political alliance ng administrasyon kay Naga City Mayor Leni Robredo. Sa panayam ng media, sinabi ng Pangulo na hindi nila pinag-usapan ang politika at sa halip ay uunahin muna nila ang pagsiserbisyo. Nagbiro rin ng Pangulo na ang tanging political thing na kanyang ginawa ay magsuot ng pink na medyas bilang pagpapakita ng pagkilala kay Robredo. Ang pagbisita ng presidente sa Naga ay bahagi ng inspeksyon sa ilalim ng Oplan kontrabaha na naglalayong tugunan ang problema sa mga pagbaha. Panoorin po natin ang video na ito. Alam mo, hindi namin pinag-uusapan yun. Alam mo, I think the mayor will agree with me na serbisyo muna bago politika. The most political thing that we did today, I wore my pink socks. My pink socks in honor of Mayor Leni. No, we have been planning this for a few months already. Because talagang naging critical ito especially with the storm. Kampo ho ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, naglabas na ng listahan ng mga abogado na aasistiya sa confirmation of charges hearing bukas. Detalye RH7 Henry Uri. Henry. Giselle, Diyos sa katatanggap lamang ng DCRH ng impormasyon mula sa Duterte family kaugnay sa listahan ng mga abogado na personal na pupunta sa the Netherlands sa The Hague para umalalay at umasistiya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang confirmation of charges bukas. Ang mga naturang abogado ay kinabibilangan ng kanyang dating Executive Secretary na si Attorney Salvador Mejaldea, ang kanyang abogado rito sa Pilipinas, at dating LTFRB Chairman Martin Delgado III, ang kanyang dating DOLE Secretary na si Secretary
at Attorney Silvestre Bebot Bello, ang kanyang kaibigan at dating PAGCOR President na si Attorney Alfredo Lim Jr., ang kanyang dating BIR Commissioner na si Attorney Cesar Dulay, at ang kanyang dating Presidential Spokesperson at Presidential Legal Advisor na si Attorney Salvador Panelo. Ang mga naturang abogado ay nasa dahig na para bukas ay umattend at umalalay na nga sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay nito, wala namang sino mang miyembro ng pamilya na pinapayagang dumalo sa naturang pagdinig, bagkos ay mga abogado lamang nila ang inaalaw na humarap para sa dating Pangulo, kasama ang lead counsel doon na si Attorney Kaufman. Ang pamilya ay nagpapasalamat sa lahat ng mga Pilipino sa pagdamay at pagpapakita ng dedikasyon at pagsuporta sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Una rito, lumabas naman ang desisyon ng ICC na pinapayagan nila ang kahilingan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi na siya dadalo personal o maski na sa Zoom sa kanyang confirmation of charges sa araw ng bukas Lunes dito nga sa Pilipinas. Ako si Henry Uri para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Aminado ho si Naga City Mayor Leni Robredo na gumaan yung kanyang loob sa naging pagkikita nila ng Pangulo sa pagbisita nito sa lungsod. Sa panayam mo ng media, sinabi ni Robredo na tila wala ng bakas ng alitan kahit pa 2 beses na silang naging magkatunggali sa politika noon. Natawa na lang din anya siya nang sabihin ng Pangulong Marcos na nakasuot ito ng pink na medyas kulay politika nang tumakbo si Robredo noong 2022 elections. Iginiit din ho ni Robredo na trabaho lamang yung sadya ng Pangulo at wala rin napag-usapan tungkol sa 2028 elections. Sa akin kasi una natawa ako kasi hindi ko siya expected. Pero pangalawa, parang relieved naman ako na parang kung ano man yung, syempre pag magkatunggali kayo sa election, maraming hindi magandang nangyayari. Pero ngayon na pareho, iba, parang siya presidente na, ako mayor na, parang yung engagement namin, trabaho na talaga. Rapido, hahataw, balita. 10 minuto bago mag-alauna ng hapon. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion tuwing Linggo alas 3 ng hapon dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Ang ating oras 12:55 ng tanghali. Rapido, hataw, balita, balita. Tanggap tayo ng report mula sa DZRH Operation Tulong, Libreng Medical Livelihood at iba pang programa. Tampok daw po sa Rotary Pep Talk World Day sa Taguig City. Detalye ibalita mo, Iza Gabriel ng DZRH Operation Tulong. Iza. Tama ka dyan, kasama Jack pinagdiwang ng Rotary Club of Rotary International District 3680 at Rotary International District 80 ang Rotary Pep Talk World Understanding Day dito sa Taguig City. Taunang isinasagawa ito bilang pag-alaala sa mga veteranong sundalo na nakasama ng mga Koreano sa pakikipagdigma. Kasabay nito ay nagkaroon din ng libreng medical mission, livelihood training, dental mission, free haircut at eye and cataract screening kasama ang ating on-the-go ophthalmologist doctor na si Dr. Egay mula sa Rotary Club of Home. Dumaro rin sa naturang programa si Department of National Defense Senior Undersecretary Retired General Irineo Espino, Consul General ng Republika ng South Korea at ang punong abala sa naturang aktibidad na si Police Major General Samuel Pagbilao. Ang past District Governor ng Rotary International District 3680 kasama rin ng iba pang mga District Governors at mga Rotarians na bahagi ng Rotary International District 3780 at 3680. Kasama Jackie, alam mo yung mga kababayan natin na nandoon dahil... Iza, si Josa to. Ay, yes, kasama Josa. Go ahead, Iza. Yan. Tuwang-tuwa kasama Josa yung mga kasamahan natin doon, yung mga kababayan natin. Dahil bukod doon sa mga libreng serbisyo na kanilang natanggap, ay labis nila ding ikinatuwa yung paraan ng pakikipagsalamuhan ng ating mga Korean delegates, mga Rotarian natin mula sa Korea na talaga namang game na nakikipagkwentuhan kahit na, alam mo yon, mayroong communication barrier habang nakikipagkwentuhan sila doon sa mga kababayan natin. Ngayong tanghali kasama Josa ay nagpapatuloy ang programa dito sa Taguig City at kasabay din nito, kaninang umaga ay sinagawa din yung pagpunta nila sa libingan ng mga bayani bilang pag-alaala sa mga veteranong sundalo na bahagi nga ng PESTOC noong panahon ng digmaan ng kung saan kasama ng Pilipino ang mga Koreano.
Ito muna mula dito sa Taguig City kasama Diyosa. Ito pa rin si Iza Gabriel para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi raw ho nagbabalak pang tumakbo si Senator Ping Lacson sa pagtatapos ng kanyang bago at kasalukuyang termino sa 2031. Iyan ang sinabi ng mambabatas sa kabila ng kaliwat kanan na pagkakabanggit ng ilang mga kasamahan sa Senado hinggil sa kanilang plano sa politika. Sabi ho ni Lacson sa panayam, pwede na siyang kumandidato sa re-election. Pwede pa siyang kumandidato sa re-election dahil unang termino pa lamang niya mula na magpahinga sa pagkatalo sa pagkapresidente noong 2022. Pero hindi lamang pagiging senador ang balak niyang lisanin ng tuluyan, kundi maging yung tinawag niyang buong public service career. Pakinggan natin. I'm dealing the twilight of my career. And I'm still eligible for for an election in 2031, but I'm not intending to. Wala naman sa isip ni Senator Rodante Marcoleta na tumakbo sa 2028 national elections at maging running mate ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa senador, marami pa siyang kailangang ituwid ng mga umano'y kamalian. Bagamat hindi na idinetalye ng senador, pinatungkulan nito ang umano'y maling nagawa ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, Senator Ping Lacson, dating Senator Francis Tolentino, PCG spokesperson Commodore J. Tariela at ang maritime law expert na si J. Batong Bakal. Magugunitang nito lamang Webes ay inanunsyo ni VP Sara ang kanyang kandidatura sa pagkapangulo sa darating na 2028 elections. Balikan ho natin yung pagguho ng sanitary landfill sa Rodriguez, Rizal. Naroon pa rin ang ating kasama RH5 Val Gonzalez Val. Valji, babalikan ho natin mamaya yung report na yan. Okay na si Val? Oo, nakatambay si Val Gonzalez Zoom. Babalikan natin mamaya si RH5 Val Gonzalez. Balita pa rin ho kaugnay ng pagguho ng sanitary landfill sa lalawigan ng Rizal. Mga balita sa ibayong dagat. Ang ating foreign report, bilang ng mga nasawi naman daw po sa snowstorm dyan po sa Austria at Amerika, umangket na sa 14. I-report mo yan, Don Carlos. Sa umakyat na sa 14 na katao ang napaulat na nasawi sa matinding snowstorm sa bansang Austria at Estados Unidos. Ayon sa mga otoridad, 5 rito ang sa Austria at 9 na skiers ang nasawi sa California, USA. Dagdag pa ng opisyal, na-recover na nitong Sabado ng umaga ang 10 na mga biktima. Bukod dito, apektado rin ang linya ng kuryente at transportasyon sa nasabing mga bansa. Nagpaalala na ang mga opisyal ng Austria at US na umiwas at huwag munang lumabas ng bahay dahil sa matinding snowstorm. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Don Carlos ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balikan natin sitwasyon ho sa pagguho ng sanitary landfill sa lalawigan Rizal. Detalye RH5 Val Gonzalez Val. Giselle, okay, nandito mismo sa may pinakaharapan na bahagi nitong Rizal Provincial Sanitary Landfill. Ito yung lugar kung bago mo. Ipapakita ko sa iyo yung sitwasyon na Giselle dito sa lugar na ito dahil tuloy-tuloy yung pagpasok nitong mga truck ng basura na nanggagaling sa iba't ibang lugar sa National Capital Region maging dito sa lalawigan ng Rizal. Ito yung sitwasyon dito sa lugar na ito at ang nakapaghatak Giselle, masakit mang isipin ay ngayon lamang dumating itong mga tauhan ng Rizal Provincial Police Office para idokumento itong nangyari noong araw pa ng Biyernes. Na mata namin kung may papakita ng DZRH News sa television yung pagpasok ng mobile unit ng Rizal Police Provincial Office dito sa sanitary landfill para kumuha ng detalye
dito sa pagguho na ito. At kung titingnan yung sitwasyon na Giselle, mukhang ngayon lang na ipaabot sa Rizal Police Provincial Office nung maibalita na sa media, maibalita na sa DZRH itong insidenteng ito na pagguho ng basura dito sa sanitary landfill sa lalawigan ng Rodriguez dito sa Rizal. Itong pinaka-entrada na ito ay off limits lamang, hanggang dito lamang ang nararating ng media at hindi pa kami pinapapasok doon sa may pinaka-loob mismo kung saan nangyari yung pagguho. Yung tatlong binabanggit kung saan isa na nga yung kumpirmadong ay patay, ay taliwas doon sa kumakalat sa social media na nasa mahigit 50 daw yung natabunan. Follow-up report mula rito sa... Val, patuloy yung pagdating ng mga truck ng basura galing dito sa Kalakhang, Maynila. Pinapayagan pa rin sa kabila na ng may nagpapatuloy tayo na search operation. Correct, oo. Nagpapatuloy yung operasyon. Ayun, nakikita ninyo sa ating live video ngayon, yan yung kakaalis lamang na isa doon sa mga truck. At ito pa yung mga nakapila na galing na mismo doon sa may pinaka-loob. Ibig sabihin nakapag-diskarga na ng mga basura. At habang kanina, yung pag-stay natin dito mula nung tayo ay dumating, nasa more or less may 20 na yung nagdadatingan at nagdaalisang mga truck ng basura na naghahatid ng mga basura na galing sa iba't ibang lugar sa National Capital Region at maging dito sa lalawigan ng Rizal. So yan ang sitwasyon dito sa sanitary landfill, dito sa Rodriguez, sa lalawigan ng Rizal. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. RH Rapido Hataw Balita Balita. At yan na po ang kabuuan ng isang oras nating balitaan dito sa Rapido Hataw Balita Sunday Edition. Kami po ang inyong nakasama. Ako po, Giselle Ricafort. At sa pangalan ng mga nakaagapay natin sa radio at TV Tech, gayon din sa ating news center, ako po si Josa Cruzat. Rapido Hataw Balita Balita. 5 minuto makalipas ng 1:00 ng hapon. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang